ngayong umaga ay tunay na magbibigay sa atin ng diwa, ng kagalakan at kapayapaan upang tayo mamuhay sa harap ng Panginoon at sa harap ng ating pong mga kapwa. Muli ang September ay ang ating emphasis ay Christian education na mayroon tayong team na Bibliang kaalaman, dulot ay banal na at mamaya pray po natin ang ating mga lolo at lola sapagkat pinagdiriwang po natin ang Grandparents Day. Ngayon po sa Matthew 18:21 to 35 ay nais ko pong bigyan ng pamagat na magpatawad dahil tayo rin ay pinatawad. Tayo po ay manalangin sandali. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na ito na kami ay makarinig ng iyong mensahe. Tulungan niyo at lukuban niyo po ng banal na Espiritu ang iyong lingkod at ang lahat ng makikinig at manonood upang ang mensahe po ninyo ay maging buhay na buhay sa aming mga buhay. At nawa ang mga kasama namin ay patawarin niyo po upang may kahanda ng aming mga puso na tanggapin ang makalangit na pagpapala sa ngalan ni Jesus. Amen. Mula po dito sa Matthew 18:21 to 35, nais ko pong magbahagi ng mga mahalagang punto sa buhay natin na itinuro ng ating Panginoon mula sa pamagat na aking nakita na magpatawad dahil tayo rin ay pinatawad. Alam niyo po mga kapatid, ang paglago ng simbahan noong panahon na kung saan ang mga alagad ay dumarami at nang isulat ito ni Mateo, ang simbahan ay lumalago. At kasabay po ng paglago ng simbahan ay ang pag-usbong din ng mga di may iwasang problema o suliranin o pagsubok sa loob ng simbahan o sa loob ng kapatiran. Alam po, isa na rito yung problema ni Pedro na kanyang itinanong. Hindi po may iwasan ng mga taong na may mga taong makagawa sa atin ng pagkakamali. Yung tayo ginawa ng pagkakasala. Maring sila ay ating kaaway, kapitbahay, kaibigan, kapatid, kamag-anak, o maging kasambahay. Maging sa ating kinabibilangang simbahan, yung mga nga nagkakasala sa atin, o kung tayo nagkasala sa kanila. Ito po ay natural na nangyayari. At sa panahon nga, sulat ni Mateo, yung kanyang ebanghelyo, ang simbahan ay nakakaranas ng mga sigalot sa pagitan ng mga kapatiran at mismo sa loob ng simbahan. Kaya't ang ating Panginoon, ayon sa kanyang talinghaga, kwento, ay naglalaman ng mga halagang panuntunan sa isang maayos na pakikipag-ugnayan, lalo na sa mga taong may atraso o pagkakautang sa kanyang kapwa. Ano ang makikita natin sa mga ikinuwento na ito ng ating Panginoon? Una ay tignan po natin, ang unang punto po dito, si Jesus ang modelo ng tunay na pagpapatawad. Sabi dito sa verse 21, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ng aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Verse 22. Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit. 70 ulit na 7. So napakarami po kung atin pong ita-times yung 70 times 7, 490 times na magpapatawad ayon sa ating Panginoong Hesus. Una, sa punto na ito, ano ang ipinapahayag ng damdamin ni Pedro na kumakatawan sa mga alagad? Ibig sabihin, marami ang nakagawa ng kasalanan sa kanya. Ang tanong, si Pedro, ilan na ang nagawang kasalanan laban sa Diyos? Laban sa kapwa? Alam niyo po, sa hanay po ng mga tagapagturo noong panahon ng ating Panginoon, maliban kay Jesus po ito, yung mga nagtuturo, may silang pinagkaibahan na pag ang tao o ang kapatiran ay nagkasala ng 3
beses patatawarin. O, 3 beses pero pag ikay nagkasala ng pang-apat, ay wala ng kapatawaran. O, tingnan nyo ha, wala ng kapatawaran. Pero kay Jesus, tumugon siya ng napakaganda. 7 Alam niyo po, doon sa Genesis 4:24, mababasa po natin yung ganitong passage. Nais ko pong i-justify itong ating pinag-uusapan na ito sa ilalim ng pamumuno at turo ng ating Panginoong Hesus. Kung meron kayong Biblia, tingnan niyo po sa Genesis 4:24. Kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa gagawa nito ay 7 patong agad. 7 patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, si Lamech po yan, 77 parusahan. Sinabi ni Lamech po yan sa dalawa niyang asawa. Pag ako ang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan. Yan, si Lamech po yan sa Genesis 4:23. Nagpapakita ng kahinaan ni Lamech. Si Lamech ay isang tao. Si Pedro ay tao rin. Pero si Jesus, iba ang kanyang prinsipyo. Siya ay nagtuturo ng ganap na pagpapatawad sa mga kapatiran, kalipunan ng mga mananampalataya. Kaya nga sabi ni Jesus, tumulad kayo sa mga batang ito. Sapagkat pag kayo tutulad sa batang ito, mapapabilang kayo sa kaharian ng Diyos. Kanina nag-aral tayo ng Sunday School, Jeremiah 31, verse 31, hanggang sa mga sumusunod na talata. May binanggit doon sa verse 31 na Jeremiah 31, ano ang sabi doon? Gagawa ako ng bagong tipan, sabi ni Yahweh, at isusulat ko sa kanilang mga puso ang tipan na ito. Yan po ang sinabi ng bagong covenant na yan. At yan ay nangyari sa panahon ng ating Panginoon. Si Jesus, mga kapatid, ginawa ng napakaraming mga pagkakasala sa kanyang pagiging tao. Nandun siya ay dinuraan, siya ay sinampal, siya ay pinako, siya ay pinatay na wala namang kasalanan. Pero ano yung marinig natin sa bibig ng ating Panginoon? Nang siya ay nakabayubay na sa krus ng Kalbaryo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yan ang bagong tipan. At yan ang bagong inuutos ng Panginoong Hesus, ang magpatawad. Siya ang bagong tipan. Siya ang bagong kautusan. At tanging si Jesus lamang ang nakasunod sa 613 kautusan na pinaniniwalaan ng mga tagapagturo ng kautusan sa lumang tipan at maging sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, yung tinatawag na 70 times 7. 7 means complete. The completeness of God in the name of Jesus Christ to forgive the sins of the world. Siya lang ang nakagawa niyan. Jesus is the model. Ngayon, mga kapatid, dahil si Jesus ang modelo natin, mahirap bang sundan ang pagpapatawad na ginawa ni Jesus? Tingnan po natin. Pangalawa, mga kapatid, nagkwento ang ating Panginoong Jesus. Kasi nagtanong si Pedro 7 beses po ba? Nagkwento ang ating Panginoong Jesus ng talinghaga. Ang talinghagang ito, mga kapatid, ay tungkol doon sa lingkod na hindi marunong magpatawad sa kanyang kapwa. At ang nakita ko dito, mga kapatid, sa ikalawang punto, matuto tayong magpatawad. Kasi kung titingnan natin sa verse 27, tingnan niyo mga kapatid, naawa sa kanyang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Napakagandang gesture nung hari. Malaki po ang pagkakautang ng kanyang lingkod na ito. Ang sabi, milyong-milyong piso ang utang ng lingkod na ito. Ipinapakita lamang ng verse 27 yung kaawaan na ito ng hari sa pinatawad na lingkod
na ang Diyos ay nahabag sa atin. Napakarami nating mga nagawang kasalanan. Tama po? Ilan na ang kasalanan ko? Kung bibilangin ko ang kasalanan ko sa 3 kasalanan sa loob ng isang araw, 3 kasalanan sa loob ng isang araw. Kung ito isusulat ko sa yellow pad, ilang yellow pad ang aking gagamitin? Napakarami. Napakarami. Pero dahil nahabag ang Diyos sa akin, nahabag siya sa akin, naawa siya sa akin, ako po'y inunawa niya. Ako po'y pinatawad niya. At ngayon ako'y binibigyan ng napakalaking pagkakataon para mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Sino po ang nagturo niyan? Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Ngunit itong lingkod na ito, matapos na siya patawarin ng hari, ang sabi sa verse 28, ngunit pagkaalis roon, nakita niya ang isang kapwa lingkod ni utang sa kanya. Magkano ang utang? Ang sabi, 500 piso lang. Sabi dito, sinakal niya ito yung may utang. Sabay-sabi, magbayad ka ng utang mo. Napakalupit na lingkod. Biruin nyo, pinatawad siya ng kanyang amo. Milyon-milyon ang kanyang utang. Pero 500 lang ang utang ng kanyang kapwa lingkod. Sinakal! Mga kapatid, magbayad ka ng utang mo. Verse 29, lumuhod dito, nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon. Babayaran kita. Nagmamakaawa. 500 piso lang. Verse 30, hindi pumayag. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y kanyang ipinabilanggo hanggang sa makabayad. Ano ang ibig sabihin nito? Itong lingkod na hindi marunong magpatawad, hindi siya nakakalaya sa tanikala ng pagiging makasarili. Bihag siya ng kanyang sariling pagpapasya. Lalong bumibigat ang kanyang kalooban. At lalong bumibigat din pag nakikita niya yung may utang sa kanya. Mga kapatid, makita natin dito yung hindi marunong magpatawad. Kamusta ka na? Mayroon bang taong nagkasala sa iyo? Sabay umutang ng malaki sa iyo? Sabay gumawa ng napakalaking kasalanan sa iyo? O anumang kasalanan ang ginawa sa iyo? Kamusta na siya sa buhay mo? Kamusta na yung pagpapatawad mo sa kanya? O hanggang ngayon ay hindi mo pa rin siya mapatawad dahil sa laki ng kasalanan niya sa iyo? Kilala natin ang artistang si Cherry Pie Picache. Okay? Siya yung magandang modelo ng Palmolive kamay noong mga araw na yaon. Alam niyo po sa kwento ng buhay ni Cherry Pie Picache, noong pong September 19, 2014, yung kanyang nanay na ang pangalan ay Sinaida ay natagpo ang patay sa loob ng bahay po nila. Wala po si Cherry Pie Picache doon. At nahuli naman yung pong pumatay sa katauhan ni Michael Flores. Nag-confess naman po siya at ikinulong. Ayon sa panayam ni Corina Sanchez ng Rated K ng ABS-CBN, napakahirap para kay Cherry Pie Picache ang nangyari. Totoo yan. Sino man sa atin ang makagawa ng ganung pagpatay? Ang hirap. Pero alam niyo po, mayroon palang ministry si Cherry Pie Picache. Prison ministry. Bago pa nangyari yon yung pagpatay sa kanyang nanay. After 5 years, after 5 years, ayon sa kwento, kinausap ng banal na espiritu si Cherry Pie Picache. Kinausap siya ng Panginoon. At pinuntahan ni Cherry Pie Picache si Michael Flores sa Muntinlupa, Habilangguan. At doon, pinatawad niya.
Pinatawad niya ang pumatay sa kanyang minamahal na ina. At gumawa siya ng aklat na ang pamagat ay Forgiveness by Cherry Pie Picache. Ibig sabihin, mga kapatid, mahirap para sa tao ang magpatawad. Totoo yan. Pero may sinasabi sa Biblia na ang totoo ay hindi naman mahirap sundin ang turo ng Panginoon. Kung ito ay nasa puso ng tao, posible na ikaw ay magpatawad katulad ng ginawa ni Cherry Pie Picache. Kaya sa pagkakataong ito, kapatid, gusto mo bang magpatawad? Yes, amen to that. At yan ang pangatlong punto na nais kong dalhin sa inyo, mga kapatid. Ang ikatlong punto ay nais ni Jesus na lumaya tayo sa puwersa ng galit at puot. Kasi galit at puot po yung hindi ka magpatawad. At alam niyo po, yung galit at puot na yan, dyan po nagsisimula yung bang ikaw mag-isip ng isang bagay against your enemy. Kaya tingnan niyo, mga kapatid, sa verse 33. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Yan po yung akin nasa journal kaninang madaling araw. When I wake up, I read this text at napokus ako sa verse 33. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buong kanyang utang. Verse 34. And verse 35, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Naalala ko yung gera sa pagitan ng mga Amerikano at ng mga Vietnamese noong November 1, 1955 hanggang 1975. Binasa ko sa Wikipedia kung ilan ang namatay. 4,249,494 ang namatay, mga kapatid. Gusto ba ng Diyos yan? Halos 4.5 million ang namatay. Ano yung naging dahilan? Tinignan ko po, binasa ko po yung istorya nito . Ano yung naging dahilan sa pagkamatay ng halos 4 na milyong o 4 na milyong 2,490,000 tao? Ano yung dahilan? Alam niyo po kung anong dahilan? Pagganti. Nakita ko po yung kwento . Dahil inatake ng mga Vietnamese ang isang nakadaong barkong pandigma ng mga Amerikano sa Gulpo ng Tonkin sa Vietnam. Yun lang naman . Parang inatake o tinakot dahil ayaw ng mga Vietnamese na mayroon pong presensya ng mga barkong pandigma ang mga Amerikano. At dito nagsimula ang madugong labanan nang ipasa sa Kongreso ng US na girahin din ang Vietnam. At ano ang nangyari sa kauli-ulihan? Natalo ang US. 58,148 ang namatay sa mga US combatants. 304,000 ang nasugatan ng mga US soldiers. Sa pagitan o sa Vietnamese naman, 2 million civilians at 1,100,000 naman ng mga Vietcong o mga northern soldiers. Ano ang ibig sabihin? Walang may bubungang mabuti ang paghihiganti. Sabi ng Diyos, ako ang maghihiganti. Romans 14:19 o Romans 12:19. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo yan sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kapatid, gusto mo bang lumaya sa galit at puot? Gusto mo bang lumaya sa galit at puot? Nais mo ba ng kapayapaan ng iyong puso, ng iyong diwa at ng iyong buong pagkatao? Ito ang pagkakataon
na mapatawad mo ang nagkasala sa iyo. Tandaan mo, sa dami ng kasalanan natin, inisip ng Diyos na maligtas ka. At sa magitan ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung dugong tumigis, nilinis niya ang ating kasalanan. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Nahabag siya sa atin. Kapatid, mahabag ka rin sa iyong kapwa. Magpatawad ka sa nagkasala sa iyo. Pwede ba tayong manalangin? Ipikit po niyo ang inyong mga mata. Nais ko pong manalangin para sa atin ng pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Close your eyes and I will pray. Lord, salamat at this moment in time. Kasi po, Panginoong Jesus, kayo lang po yung nakagawa na magpatawad sa lahat ng taong nagkasala sa inyo. At kayong nagturo ng isang mataas na uri na antas ng pagpapatawad. Mataas na kalidad ng pagtitiwala na pwedeng magpatawad sa nagkasala. Ano mang bigat ang nagawa, Panginoon. Kaya Lord, sa pagkakataong ito, we release forgiveness to those people who sins against us. Lord, bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad at this point. Bigyan mo kami ng espiritong mapagpatawad sa oras na ito. At pinatatawad namin, O Diyos, ang lahat ng mga tao right at this point in time, Lord, pinatatawad namin ang lahat ng mga taong nagkasala sa amin. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. At ngayon, sa ating mga lolo at lola, nais ko pong magpasalamat, pasalamatan natin sila. Sapagkat ang mga lolo at lola natin ay nagturo sa atin ng maraming bagay. Nagkwento sa atin ng maraming kwento. At mula sa kanilang buhay, sa kanilang mga kwento at karanasan, natuto po tayo ng maraming bagay. At marahil isa dyan ay ang kapangyarihan ng pagpapatawad. The power of forgiveness. Kaya dahil dito, lahat ng mga lolo at lola pumikit, mga lolo at lola pumikit, at ipapanalangin ko po kayo. Panginoon, salamat po sa mga lolo at lola na ito. Pagpalain mo po silang lahat sa kanilang buhay, sa kanilang mga karanasan, at lalo na sa kanilang mga kwento ng karanasan ng iyong pag-ibig habagat pagliligtas sa kanila. Manatili ito sa kanilang mga puso at magningning sa kanilang mga buhay na naibabahagi ang lahat ng ito sa lahat ng tao sa loob at labas ng tahanan. Pagpalain mo po sila at nawa ang taon ay dumating pa sa kanila, maraming taon ng buhay at mayayamang karanasan. Punuin mo po, Panginoon, ang kanilang puso ng iyong banal na espiritu at ng iyong mga salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang mga lolo at lola. Ayan, meron pong video